Si San Pelayo o sa kilalang San Pelagius ay isang mahalagang santo sa tradisyon ng Katoliko. Kilala sa kanyang matibay na pananampalataya at hindi matitinag na determinasyon sa pagtalima sa kanyang mga prinsipyo. Ayon sa mga tala, siya ay isang batang martir, na ipinanganak sa Espanya noong ika-7 siglo. Ang kanyang kwento ay kadalasang naugnay sa kanyang pag-ibig sa Diyos, at sa kanyang pagtutol sa mga pag-uusig na dulot ng mga hindi naniniwala, mga kakuya. Ang kanyang buhay ay puno ng mga pagsubok, subalit siya ay nanatiling tapat sa kanyang pananampalataya. Sa huli, siya ay nahuli at pinahirapan dahil sa kanyang mga paniniwala, at siya ay pinatay bilang isang martir. Ang kanyang pagkamatay ay nagbibigay ng inspirasyon sa marami at nagpapatibay sa kanilang pananampalataya. Si San Pelayo ay ipinagdiriwang sa simbahan tuwing Pebrero 26. Ang kanyang kwento ay nagsisilbing paalala sa mga mananampalataya kung gaano kahalaga ang pagtitiwala sa Diyos sa kabila ng mga pagsubok at pag-uusig. Makikita ang kanyang halimbawa sa mga aral ng mga banal na kasulatan, partikular na sa mga talata na naudyok sa mga tao na maging matatag sa kanilang pananampalataya. Mababasa natin mga kuya sa Titus 1 verse 9 po mga kakuya. Ito ang nakasaad na mga katangian ng isang leader ng simbahan, partikular na ng isang obispo o tinatawag na elder. Narito ang talata mula sa Catholic Public Domain Version na siya ay dapat na may kakayahang magtuturo ng tapat na salita ayon sa turo upang makapagpahayag ng wastong aral at makapagbulaanan sa mga sumasalungat. Ang talatang ito ay nagbibigay diin sa mga kalagahan ng pagkakaroon ng tamang kaalaman at kakayahan sa pagtuturo ng pananampalataya. Ang mga leader ng simbahan ay dapat na maging matatag sa kanilang kaalaman sa banal na kasulatan at sa mga turo ng simbahan upang maipagtanggol ang katotohanan at makapagbigay ng wastong gabay sa mga mananampalataya. So therefore po mga kuya, ito yung mga batayan sa mababasa natin sa Titus 1 verse 9 po mga kakuya. Ito po yung kwento ng isang batang martir na kilala sa pangalang San Pelayo o San Pelagius po mga kakuya. So tularan natin ang mga santo at tandaan po natin si Kristo ay nananawagan po sa ating lahat na welcome po tayo maging santo. Ayon kay Kristo, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. So therefore po mga kuya, na talaga tayo ay bilang mga binyagang Kristiyano na talagang magsumikap tayo na para po sa ating spiritual life, hindi lang physical or sa ating physical, kundi ang ating spiritual life po mga kuya, sapagkat pag sa ating kamatayan, ang ating katawan ay nabubulok at ililibing lang ito, pero ang ating kaluluwa, ito ay tinatawag na immortal, walang kamatayan ang ating kaluluwa, sapagkat ito ay tinatawag na particular judgment. Pagdating ng ating huling hantungan, ito ay hahatulan tayo ayon sa ating mga gawa dito sa lupa. Kapag habang buhay pa tayo, huwag natin sayangin ang ating mga oras sa makamundong gawain, bagkos palitan natin ito na makalangit na gawain po mga kakuya, sa pagtuturo na lamang example sa ating mga anak ng basic catechism. Ayon po sa Oseas 4 verse 6, my people are destroyed for lack of knowledge po mga kuya. So paano natin yan maiwasan? Bago ako magtapos sa ating tampok ngayon ng isang martir, batang martir na tinatawag na San Pelayo o sa kilalang San Pelagius po mga kuya. Bago ako magtapos, cares, confession, adoration, rosary, Eucharist, and sacramentals po mga kuya. God bless at ingat po kayo palagi. Nawag gabayan po tayo na makapangyarihang Diyos po mga kuya. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. God bless at ingat po kayo. Happy advance Merry Christmas po sa ating lahat po mga kuya.